Humanda na sa mga malalaking balita, trending viral, pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines. Habang nakakatulong sa utak ang pag-inom ng turmeric, mamaya let's prove it! Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha! I like that, ha? Sige, tuloy lang, tuloy. Uy! Nabalitaan nyo na ba na ang biktima pala ng rabies dyan po sa may San Lazaro Hospital, umaabot na sa 3,000. Kaya yung mga nagpapabakuna ng anti-rabies, tumataas na din. Oo. Hindi, gusto ko lang sabihin sa mga kababayan natin na yung tinatawag na Animal Bite Center, lahat ho ng LGU meron yan, ha? O, maski sa Maynila, kanya-kanyang LGU po, merong tinatawag na Animal Bite Center. Diyan ho kayong magtanong. Wag lang sa San Lazaro kasi sa San Lazaro yata nagkakapila-pila na dyan eh. Oo. Tumataas din ang bilang ng mga nakakagat ng aso at saka mga pusa. Okay, mga nakakalmot. Naku, mamaya, siguro isa sa mga araw na to pag-usapan natin yan, ha? Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Ronda Pilipinas. Live na tayo sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. Live din tayo sa DWIZ News FM Regional Stations. And of course, sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo, ang kanilang mga TV sa Aliw Channel 23. Ayan, available ang Aliw Channel 23 sa lahat. Sige, labas mo ulit. Yan. Yan, sa lahat ng yan. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas.
At ito na ang ating magiging weather. Whether we like it or not, patuloy na bumababa ang bilang ng mga lugar na nakakaranas ng mataas na heat index o alinsangan ng panahon bunsod ng El Nino. Batay sa datos ng pag-asa ng Weather Bureau, mula sa 33 naitalang lugar na may mataas na heat index noong Mayo 6, bumaba na lang ito sa 18 ngayong araw. Ito'y dahil sa transition na tinatawag ng El Nino at La Nina sa Pilipinas, kung saan nakakaranas na ng bahagyang pag-ulan sa ilang mga lugar. Ayon sa pag-asa, asahan pa rin ang 42 degrees Celsius hanggang 45 degrees Celsius na heat index sa ilang mga lalawigan na nangangailangan ng extreme caution. Makakaranas din ng 45 degrees Celsius ang tatlong lalawigan, kabilang na ang Vera Catanduanes, Rojas City, Capiz at Guian Eastern Samar. Habang ang Baguio City naman at La Trinidad sa Benguet pa rin ang may pinakamababang heat index na abot sa 28 degrees Celsius hanggang 29 degrees Celsius. Patuloy pa rin pinag-iingat ng pag-asa ang publiko laban sa matinding init ng panahon upang maiwasan ang epekto nito na nagdudulot ng heat stroke, heat cramps at heat exhaustion. Ronda Pilipinas. Samantala, maaaring makaranas ang bansa ng mga pansamantalang o mapaminsalang ulan at baha sa huling bahagi ng taon, lalo na sa pagpatak ng La Nina. Nababahala ang mga eksperto sa maaaring maging epekto ng madalas na pag-ulan. Ayon sa pag-asa, ang La Nina ay maaaring magsimula sa pagitan ng Hunyo hanggang Agosto ng taon. Ang nasabing phenomenon ay nagmamarka ng mas madalas sa pag-ulan sa huling bahagi ng taon hanggang sa mga unang buwan ng susunod na taon. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. At ngayon, tanggap po tayo ng report. Pangulong Marcos nagtalaga ng 11 mga bagong opisyal sa ilang ahensya ng gobyerno. Merong mga oath-taking yata ngayon na. Alamin natin ang report ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Gilbert, go! Nagtalaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga bagong opisyal ng Department of Agriculture, Department of Finance, Department of Health, Department of Justice, DOLE, National Commission for Culture and the Arts at PhilHealth. Sa DA, iniluklok ni PBBM si Arlene Sagayo bilang Director 3 habang Director 4 naman ng National Tax Research Center ng DOF si Mark Lester Ore. Inilagay din bilang acting board member ng expert panel ng PhilHealth si Thea Arceli Jimenez. Sa Office of the Government Corporate Council o OGCC na nasa ilalim ng DOJ, tinalaga rin si Jonathan Nicolas bilang Assistant Government Corporate Council. Samantala, hinirang naman bilang miyembro ng Board of Commissioners ng Employees Compensation Commission si Federico Marquez Jr. na kumakatawan sa employer sector. Samantala, nagtalaga rin si Pangulong Marcos ng 2 miyembro ng National Wages and Productivity Commission at 4 na bagong opisyal ng National Historical Commission of the Philippines na attached agency naman ng NCCA. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggapan pa tayo ng isa pang report. Pagdinig ng Senado sa PIDEA leaks. Alam mo, ang una talagang part ng hearing ay hearing regarding dun sa nasabat na droga sa Batangas, di ba? Ngayon, kahapon, nang nakita ko na si Maricel Soriano na umahatid sa hearing. Ano ba yan? Pagdinig ng Senado sa PIDEA leaks, minungkahing wag ng pag-aksayahan ng panahon. Kasi parang lumalabas doon sa hearing kahapon, parang hearsay, no? Alamin natin ang report ni Patrol 11, Tina Nolasco. Tina! Umaasa si House Assistant Majority Leader at Zambales 1st District Representative Jay Congun na ititigil na ng Senado ang pagdinig nito ukol sa umunoy PIDEA leaks. Ang kay Congun, wala namang patutunguhan ang naturang pagdinig at mas magandang ihinto na lang ito at sumama sa nais ng gobyerno na mapaunlad ang buhay ng taong bayan.
Anya batid naman na pakulo lamang ang naturang umano'y PIDEA leaks para sa planong destabilisasyon, siraan at ipahiya si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaugnay ito sa aligasyon ni dating PIDEA agent Jonathan Morales na nagdadawit sa Pangulo at sa aktres na si Maricel Soriano ukol sa ilegal na droga. Una nang sinabi ni PIDEA Director General Moro E. Virgilio Lazo na peke ang mga dokumento na nalik umano kung saan nagmula ang akusasyon ni Morales, habang tinawag naman ni Deputy Speaker at Quezon Representative David J.J. Suarez na political circus lamang ang umano'y PIDEA leaks na bahagi lamang anya ng planong destabilization plot laban sa administrasyon at hindi dapat anya pinag-uubusan ng oras at panahon ito. Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Ang alam ko, nagsabi niya si Senator Mig Zubiri, sabi niya, wag mag-ingat tayo sa Senado, baka tayo na bibiktima ng mga ganyang mga issue. Wag nating seryosohin lahat. Yun. Okay. Isa pang report. Ang taas ng tubig sa Angat Dam patuloy na nababawasan. Paano ngayon yan? May mga nangako na hindi maapektuhan ng rasyon ng tubig. Alamin natin, Patrol 30 Jelly Mendez, Jelly Go! Patuloy na natatapyasan ang level ng tubig sa Angat Dam. Batay sa datos na Pag-asa Hydrometeorology Division, malapit nang umabot sa minimum operating level ang kasalukuyang antas ng tubig sa Angat Dam. Ayon sa Pag-asa, walang patid ang pagbabawas ng water elevation sa dam dahil pa rin sa kakapusan ng ulan sa watershed. Sa pinakauling update ng Pag-asa kaninang alas 8 ng umaga, nabawasan pa ng 40 centimeters ang naturang dam dahilan para maitala ang 184.78 meters na antas nito. Mas mababa ito kumpara sa naitalang antas kahapon na nasa 185.18 meters na water level ng Angat Dam at halos 4 na metro na lang ang agwat nito mula sa 180 meters na minimum operating level ng naturang dam. Una nang sinabi ng NWRB na hindi nila babawasan ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila hanggang sa Mayo 15, pero kung magpapatuloy ang pagsadsad ng tubig sa Angat Dam ay maaaring mabawasan na ng gobyerno ng water allocation sa mga water concessionaires gaya na lamang ng Maynilad at ng Manila Water sa susunod na linggo. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Solusyon ito laban sa mapagsamantalang mga traders para sa pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. Sa panayam ng DWIZ, ito ang sinabi ni House Committee Chairman Congressman Mark Enverga. Sa pamamagitan ng pagbabalik ng mandato ng National Food Authority ay hindi lang ito makakabili ng palay mula sa mga magsaka, kundi makakapagbenta na rin ito ng bigas direkta sa mga mamili. Matatanda ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sisertipika ang urgent ang panukalang pag-amyenda sa RTL o yung Rice Tarification Law. Binigyan din pa ng House Committee Chairman na mawawala na ang mapagsamantalang mga traders dahil sila anya ang dahilan sa pagtaas sa presyo ng bigas. So ngayon po ay atin pong binalik ang ilan po sa mga functions po ng NFA na kung saan po ay kung may pananamantala at matuturing natin ng extraordinary situation na masyadong mataas po yung presyo, nahihirapan po ang ating mga kababayan dito sa presyong pagbili ng bigas na, ay ito na po ang nagiging solusyon po natin. At makikinabang po rito lalo tigit po yung ating pong mga mahihirap na mga kababayan. Dagdag pa ng kongresista, maabot kamay na ang mas mababang presyo ng bigas oras na maisabatas na ang panukala. Na 29 pesos, kaya po nila yung kanilang production ng bigas na po. Ito po ay sa pamamaraan ng isang contract farm growing na konsepto na kanilang inilunsad. At ito nga po ay ani na po ng Hulyo. Ito po, tama po at mararanasan nga po ng ating mga kababayan ito. So, fully ito ay mapalawak pa po natin. Nang sa gayon ay mas nakokontrol po natin yung farm gate price. Hindi po napagsasamantalahan ng mga traders. At saka masaya po yung farmer dahil po kompleto yung binibigay pong subsidiya.
Ang alam ko kasi sa wisdom nung yung purpose ng batas is palakasin yung ating rice production locally. Locally, baka doon tayo nagkukulang Oo. Sige, yan ang tinig ni House Committee Chairman Congressman Marca Inverga sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Patay ang 4 na katao matapos malason ng methane gas sa isang tunnel dyan po sa Nueva Vizcaya. Kinilalang mga biktima na sina Jonicio Alicen, 62 years old, Jeremias Padilla, 64 years old, Silvino Mendoza, 63 years old. Aba, puro senior citizen pala ito. At Marlon Mateo Orden, ito 38 years old. Pawang mga residente ng bayan ng Bangbang sa nasabing probinsya. Ayon sa mga otoridad, agad na rumisponde si Kagawad Orden nang malaman na natrap ang 3 biktima. Ngunit kahit siya ay hindi na nakalabas pa. Yung mismong tumulong, hindi na nakalabas. Dahil sa kakulangan ng kagamitan, inabot na ng gabi ang retrieval operations ng mga rescuers. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Alam nyo ba kung bakit sila nag-uukay? Kasi naghahanap sila ng tubig. Yun kasi lumalabas dun sa report. Naghahanap sila ng tubig dahil kulang na yung tubig dun sa kanila. Kaya naghahanap ng tubig yung mga mamang yan. Yun nga lang, yung ilalim ay merong methane gas. Lason nyo. Sige, tanggap tayo ng report. Si Q sa Balatan Kamsur, arestado sa umunoy pagtutulak ng shabu. Aba, kailan kaya ginagawa yung pagtutulak? Alamin natin mula kay Melvin Machado. Melvin, anong oras? 50 gramo ng umano'y shabu na merong dangerous drugs worth value na 340,000 pesos ang nakumpiska sa isinagawang anti-illegal drug bypass operation ng PDEA Camarines Sur at Balatan Municipal Police Station kahapon sa Barangay Siramag, Balatan, Camarines Sur. Arestado ang suspect na si alias Nono, isang security guard na residente ng Zone 3, Masbate Street, Barangay Siramag sa naturang munisipyo. Ayon sa record ng mga otoridad, nasa watch list ang suspect bilang street-level individual sa pagtutulak umano ng illegal na droga. Kasama ang mga operatiba, ang mga kagawad ng media at barangay bilang mandatory witness sa naturang anti-illegal drug bypass operation. Patuloy pang inaalam ang mga posibleng kasabwat ng suspect sa pagtutulak umano ng illegal na droga sa kanilang lugar. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Nako, ito ba isang report tungkol din sa droga? Kalat ang droga. Suspect sa pagtutulak ng illegal na droga, kalaboso ang bagsak. Sa bagay ito, nahuli. Alamin natin mula kay Ronald Idol Domingo. Parang Ronald, go! Kalaboso ang bagsak ng isang suspect sa pagtutulak ng illegal na droga sa isinagawang bypass operation ng mga kapulisan sa bayan ng Ballesteros, Cagayan. Batay sa ulat, ang suspect na si alias Jerry, 27 years old, binata trabador at residente ng nasabing bayan ay anaresto matapos magbenta ng 4 na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hilang shabu sa isang operatiba na nagsilbing police poster buyer. Nasa 0.4928 na gramo ang bigat ng nakumpiskang hilang shabu at nagkakalaga ng 3,351 pesos. Sa ngayon, ang suspect ay pansamantalang nasa kustudya ng Ballesteros Police Station at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Yun! Total, si North siya, di ba? Si Ronald Domingo sa Cagayan. Ito, pag-usapan natin, Cagayan. Hindi pa rin humuhupa ang issue ng pagdagsa ng Chinese nationals sa lalawigan ng Cagayan. Ano nga ba ang tunay na istorya ng mga estudyanteng ito? Alamin natin sa isang siyasat special report mula sa akin. Ito po ang aking isang siyasat special report. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa siyasat. Date
WIZ Investigative Report. Lumutang ang mga pangamba sa libu-libong Chinese students na nag-aaral sa mga universidad sa probinsya ng Cagayan. Kaugnay nito ay nabunyag ang 2 milyong pisong bayad umano sa kada kurso ng bawat Chinese student. Kaya naman, isinulong ni Cagayan Representative Joseph Lara ang investigasyon sa anya'y kahina-hinala at nakakaalarma ng pagsirit ng bilang ng mga estudyanteng Chinese sa kanilang lalawigan. Iginiit ni Congressman Lara ang panganib na dulot sa pambansang seguridad ng Pilipinas ng sitwasyon sa West Philippine Sea at ang strategic geographical location ng Cagayan ng tila pagdagsa ng mga Chinese students sa kanilang lugar. Binigyan din naman ni Cagayan Governor Manuel Mamba na maraming universidad naman sa kanilang lalawigan ang sadyang magagaling. Nilinaw rin ng gobernador na hindi naman libo-libo tulad ng napaulat, kundi nasa halos 500 lamang ang Chinese students na naka-enroll sa isang universidad sa Cagayan. Umalma si Governor Mamba sa report na diploma mill sa lalawigan. Sasabihin may diploma mill dito po sa Cagayan, you are destroying the reputation of our schools here and our universities. We are very competitive dahil po, sa totoo lang po, mga top-notch po ang mga namin dito. Gaganda ng passing rate at lahat. Tapos ganyan ang sasabihin ng mga taong ganyan. Wala ho kaming diploma mill dito sa Cagayan. Iginit pa ni Governor Mamba na wala silang diskriminasyon sa probinsya kung saan welcome ang lahat. Wala ho hindi welcome dito sa amin. Mapa-komunista yan, mapa-sosyalista yan, mapa-monarchy yan, kahit saan galing po sa lupalop ng mundo. But, you know, ang court po niyan, ang gatekeeper po niyan is the immigration. Sino po ang gatekeeper niyan? Di naman ho kami. Basta kami, we play horse and we will see to it na walang masasabi mga turista at mga foreign students namin, how we treat them here. Hindi ho kami nagdi-discriminate ng kahit kanino. Sinuportahan ni Tugigaraw City Mayor Myla Tingke ang pahayag ni Cagayan Governor Manuel Mamba laban sa mga duda sa pagdagsa ng mga estudyanteng Chinese sa kanilang teritoryo. Tinawag na unfair ni Mayor Ke ang pagbusisi sa mga Chinese students sa lungsod at walang anumang basihan ang iginigit na banta ng mga ito sa national security. Sa katunayan, ipinagmalaki ni Mayor Ke na sa Tugigaraw matatagpuan ng mga universidad na kinikilala ng CHED bilang Centers of Excellence na malakas na pang-engganyo sa mga dayuhang estudyante. Iginiit ng alkalde na nakakalungkot ang ginagawa niyang pagsira sa kanilang lugar sa gitna na rin ng pagsusumikap nilang i-promote ang educational tourism. Naniniwala naman si Congressman Robert Ace Barbers na may national security issue na nakapaloob sa nasabing usapin. Dapat anyang ayusin ng mga local official sa Cagayan ang sitwasyon, lalo na't mismong ang kongresista rito ang nagbunyag sa usapin. Bukod rito, ipinaabot ni Congressman Barbers ang duda sa bihasang pagsasalita ng Ingles ng Chinese students na nag-aaral o nagmamasteral sa ilang universidad sa Cagayan. National security kasi ang involved dito. At hindi tayo pwede magpapetik-petik dito. Dapat dito nga, mas maduda tayo, mas malakas ang ating pang-amoy. Dahil sabi ko nga, this is national security. At hindi ito basta-basta dapat nating i-ignore. Tayo unang-una, bakit ganyan karami? No? Pangalawa, currently, libo-libong estudyante nag-enroll. Pangalawa, hindi naman nag-a-appear doon. Pangatlo, hindi naman marunong mag-English. Di ba? How can you take your masteral kung hindi ka man lang marunong mag-communicate ng medium of language is English Di ba? The medium of communication in a masteral course sa mga educational institution ay English. Kung hindi ka marunong bumigkas ng English na salita, kahit isang sentence lamang, ano ka makakapasa sa iyong masteral, di ba? Samantala, umalma naman ng Chinese Embassy sa animoy malisyosong akusasyon hinggil sa umano'y pagtaas ng bilang ng mga estudyanteng Chinese nationals sa Cagayan. Sinabi ng Chinese Embassy na walang basihan ang akusasyong malalagay sa panganib ang seguridad ng Pilipinas dahil sa presensya ng Chinese students na anito'y malisyosong panlilinlang para paigtingin pa ang galit sa China. Pinalutang din ng Chinese Embassy ang posibleng pagbuhay sa Pilipinas na tinawag nitong McCarthyism na anito'y isang political oppression at persecution ng makakaliwang individual kaya't kailangan nitong mabantayan at malabanan.
Para sa siyasat team, mas mabuting mabusisi ang tunay na intensyon sa pag-aaral ng mga Chinese students sa ilang universidad sa Cagayan, lalo pat lumulutang ang isyu ng national security. Kung tunay namang walang bahid na anuman ang pag-aaral ng mga nasabing Chinese nationals sa lalawigan, tiyak namang lalabas din ang katotohanan ng sadyang malaking tulong ang mga Chinese students para mapayabong ang turismo ng Cagayan. Sa ngalan ng siyasat team, ako si Dennis Antenor Jr., nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channels, DWIZ News website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa siyasat. DWIZ Investigative Report. Ronda Pilipinas. Sa bagay, hindi naman kasalanan ng mga estudyante yun. Baka mamaya sumikat tayo dahil inaalagaan natin yung mga estudyanteng taga-ibang bansa. Dumami pa yung estudyante dyan sa Cagayan. Di ba? Okay! Kumusta kayo mga kaastig? Gawin nating mas exciting at astig na astig ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus app, astig ka sa sports. Ang Arena Plus ang hottest online sports betting platform na talagang magpapabago sa paraan mo ng pag-i-enjoy sa mga paborito mong laro. Sa mga fans ng NBA, libre mong mapapanood ang NBA playoffs sa arenaplus.net. Mari ka pang manalo ng iba't ibang mga papremyo kagaya ng sapatos, telepono, motorsiklo at brand new car. Lahat ng yan ipamimigay sa Arena Plus NBA Playoffs Lucky Draw up to 64 million pesos worth of total prizes. Bukod sa NBA, pwede mo ring masubaybayan ang mga live games ng local at international sports kagaya ng PBA, PBL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience ang official astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang inaantay mo? Download Arena Plus app sa App Store or Google Play or manood lang po sa arenaplus.net. Dahil sa Arena Plus, astig sa sports, keep it fun, game responsibly. Pilipinas, ang ating oras! 31 minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas at ngayon tanggap pa rin tayo ng report. Mga aberya sa pasilidad ng mga paliparan sa bansa iimbestigahan ng Committee on Public Services. Alamin natin ang sa Senate, Committee on Public Services. Alamin natin ang report ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Alinsunod sa resolusyong inihain ni Senate President Juan Miguel Zubiri, iimbestigahan ng Senate Committee on Public Services na pinumunuan ni Senator Grace po ang mga aberya sa pasilidad sa NAIA at iba't ibang paliparan sa buong bansa gaya ng pagpalya ng kanilang cooling system or air conditioning system. Labis na ikinadismaya ni Senate President Zubiri ang sitwasyon sa paliparan sa gitna ng matinding init ngayon at sa harap ng pagsisikap na higit na mapasigla ang industriya ng turismo. Sinabi ni Zubiri na dapat magsikap sa pagsasaayos ng mga paliparan ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na main agency na nangangasiwa sa mga airport at sa mga airport authorities na kinabibilangan ng MIAA o Manila International Airport Authority. Nakasaad sa resolution ng ilang ulit na pag-bag down ng cooling towers ng NAIA sa gitna ng matinding init na panahon, pati na ang pagkasira rin ng aircon system sa Iloilo International Airport na dahilan para mainitan ng gusto ang mga pasahero. Tinukoy din ang lagi umanong overcrowding at laging mga nakatayo na mga pasahero sa Lagindingan Airport sa Misamis Oriental at ang naantala umanong pag-turnover ng airport sa pribadong kumpanya na napili na mga siwa dito. Pinanggit din ni Zubiri ang nakabitin na construction ng runway at kawalan ng bagong gusali sa Bukidnon Airport kahit may budget at kahit nagsimula na dapat ang konstruksyon noong pang 2018. Sa pagdinig kasama niyang tatalakayin ang naging privilege speech ni Senator Padilla,
ukol naman sa pahirapang pagdaong ng mga barko ng Philippine Navy. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Tanggap tayo ng balita mula sa probinsya. Fetus! Nako, talaga? Fetus natagpuan sa isang kalsada dyan sa May Lucena. Alamin natin ang report ni Arman Cambe. Kuya Arman, ano nangyari? Isang fetus na natagpuan isang tricycle driver kaninang umaga na tinapon sa gilid ng kalsada sa barangay Talaw-Talaw, Lucena City, Quezon. Alas 6 ng umaga na makita ito sa Ecotourism Road extension na nasabing lungsod. Ayon sa mga opisyal ng barangay na una nagpunta sa lugar, nakakabit pa umano ang inunan at umbilical cord ng sanggol. Nandali sa medical clinic ang sanggol, wala naman ang ibang bahagi ng ulo ng fetus na maaari mo nang kinain ng hayop. May posibilidad na itinapon sa sanggol kagabi ayon sa mga pulis. Arman kami nagulat para sa impira may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. O, pasitabi po sa mga kumakain, ha? Tapos, hingang malalim, kuya. Teka muna, magandang araw muna at happy viewing sa lahat ng mga nasa PCSO. Hi! Ayan, meron tayong balita mula sa PCSO. Mas pinalawak na multinational o multi-special clinic ng PCSO. Multi-special clinic ng PCSO. Bukas na po ito sa publiko. Narito po ang isang report. Isa sa mga serbisyong hatid ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang libreng medical at dental check-up sa publiko. Ayon kay Dr. Ruel Aparato, Division Chief ng PCSO, araw-araw ay may available na espesyalistang handang tumulong. Alamin natin ang schedule mula kay Dr. Aparato. So may mga schedule po tayo. Every Monday meron tayong cardiology at saka neurology, psychiatry. Pag Tuesday naman po, yung tinatawag nating ENT, yung ears, nose, and throats. Pag yung sa hapon naman nun ay yung ating tinatawag na pulmonologist. Tuesday po yun, yung pulmonologist po, yun yung mga sakit sa baga. Ang Wednesday po natin ay OB-GYN, yung sa mga buntis, yan, mga sakit ng mga babae, sa mga matres, yan. Urology, yun po yung sa mga daanan ng ihi, kidneys, ureter, bladder, mga ganyan po. Saka prostate, yan mga kalimitan mga tinitingnan sa urology. Endocrinology po, yan yung mga sakit sa mga diabetes, sa mga thyroid, yan po. Saka gastroenterology, yung sa mga daanan ng pagkain natin, sa mga bituka, yan. Sa Huwebes naman po, yun yung orthopedic, sa mga buto, kalimitan, yan ang mga sakit ng mga sa orthopedic. Pag Friday naman po, ophthalmologist. Bukod sa idinagdag na urology, inaasahang magkakaroon na rin ng nephrology doctor ngayong buwan. Ang dinagdag po natin dito, baka hindi nyo napansin, yung urology bago yun. Bago dinagdag natin. At magkakaroon po tayo ng isang dagdag, hindi pa lang namin alam kung saan natin i-schedule, yung tinatawag na nephrology. Yung po isang mga sakit sa kidney. Yan, yung mga nagkakaroon ng mga komplikasyon sa mga ihi, may mga tinatawag natin, isa nagkakaroon na ng parang warning na baka mamaya ma-dialysis na sila dahil hindi kontrolado ang diabetes sa high blood, yung mga ganyan po. Yun ang nephrology. Hindi pa natin lang alam kung kailan natin i-schedule. Siguro this May, maumpisa na natin yun. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulong ang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ito, napag-uusapan na rin lang natin yung pag-aamyenda sa batas ng RTL, Rice Tarification Law. Ang push po nito ay maibalik sa NFA. Pakibaba mo nga, anong tawag dito? Yes, diyan ka ba? Baba mo nga tong kilay ko, yes.
Baba mo nga itong kilig ko. Hindi, yung NFA. Kasi ang isang paraan daw para bumaba yung presyo ng bigas, sumali yung market intervention na tinatawag. Sasali ulit, ha? Itong NFA, ha? Sa pagbebenta ng bigas, bibigay natin ulit ang kapangyarihan sa kanila para mag-angkat din ng bigas. Nasa linya po natin ang chairman po ng SINAG, si Engineer Rosendo. So, Engineer, magandang araw po. Kasendong. Magandang araw. Magandang araw sa lahat. Opo. Alam ko na, pag-usapan na ninyo ito sa inyong grupo. Ano ho ang sabi ng inyong grupo dito sa panukalang pag-amyenda dito sa RTL, Engineer? Yung sa RTL, magandang i-extend ito. Kasi ang nakokolekta natin sa tarif ng RTL, ng 30.5 billion. No? Opo. Itong taon, next year, itong 2024 mas malaki pa. So dapat ito is may bigay sa ating mga magsasaka. And doon sa congressional hearing, ang hiningi natin, yung i-priority yung cash portion. No? Kasi ito is directly mapupunta sa magsasaka. Kaya yung increase ng 12.5 bilyones na cash assistance, hindi lang yung 2 hectares down, dapat yung mga ibang nagtatanim din, yung mga 3 hectares, kasama dapat ibigay sa kanila yung cash portion. And ito ay dadaan naman sa RSBSA, yung register ng mga magsasaka. When yung pera, parang ATM yan, no? Ma-withdraw nila ng cash. So ito, makakatulong directly sa ating mga magsasaka. At nararamdaman po naman ng mga magsasaka yan, Engineer, sabi nila sa inyo? Yes, malaking bagay yun. Medyo na-delay lang yung 2022 kasi di ba kinukulit natin sila na i-release kaagad. Na-release na lang ng almost December ng 2023. Kaya ngayon, ang gusto natin, i-allocate na kaagad kasi yung hihintayin pa yung budget medyo matagal. So, dapat naka-allocate na yan. Kasi yearly naman, may guarantee naman makolekta. So, dapat may bigay na yan sa magsasaka. Ito hong pagsali ng kasama ho sa amyenda na sinasabi po ng mga mamabatas, itong ibigay yung kapangyarihan ulit na sumali ang NFA dito po sa market intervention na tinatawag para ho bumalik na naman yung mga kababayan po natin na pumipila para sa NFA rice. Sa tingin natin hindi na kailangan yun. No? Siguro yung kay Pangulo na lang, yung kadiwa. Kadiwa? Yun ang paramihin na lang. Umbrella. Yun na lang. And ang tingin naman natin yung presyo na isa-subsidy. Anytime naman pwedeng gawin yun . Hindi naman kailangan yung NFA pa mag-subsidize. No? Opo. Ito is maski yung kadiwa, kung bigyan ng power, kasi subsidy yan . Ibig sabihin i-absorb ng government yung losses noon . So kunyari bumili ang NFA ng 30 pesos na palay, no? Ang puhunan niyan is nasa 48. Tapos i-rebate yan, for example, up to 50 pesos. So yung subsidy na 20 pesos, ibibigay naman yun para makabenta ng mas mababang presyo. So ibig sabihin, hindi na kailangan yung NFA pa. So kung subsidy lang, pwede na rin yung kadiwa. Iyon. Okay. Engineer, gusto ko itanong to kasi kanina ako'y nagre-research. Aware ba kayo dito sa technical smuggling? Dahil walang kapangyarihan ng NFA kung paano, kung yung pagpasok ng bigas, paano ba yun? Identification ng bigas, kung yan ay, anong tawag doon? Yung parang putol-putol na bigas. Ano ba tawag doon? Engineer, anong tawag doon? Ang ginagawa nila is yung first layer kasi iba yung kargamento, yung likod is yun ang kargamento na tama, yung technical smuggling na sinasabi natin. Manong ay July, no? Matatapos na yung SEPA sa Region 3 dito sa may Angat. So lahat na agri commodities, pwede na natin i-check yan, no? Sa first border inspection. So yun makakatulong dun sa mga illegal na pumapasok na kargamento para at least
ma-check talaga yung contain. Kasi ito is 100% inspection. So, makakatulong ito. Ito is yung private sector ang nagbigay ng area para at least ma-inspect yung mga kargamento na puwapasok sa bansa. Tama, oo. Pinag-uusapan na rin dyan yung tipong, para may kalaban na rin ng mga traders pala, engineer. Hindi naman. Yung mga legitimate traders, kikita, no? Ibig sabihin kasi fair na ang bayad. Yung mga nagbabayad ng tama. Okay. May advantage sila, no? Yung mga nag-illegal na nagpapasok, nagsisingit, yun ang matatamaan. Kasi ang hugot ko doon, kasi parang hindi okay sa iyo na bumalik ang NFA sa pagbebenta ng bigas sa market. Yes, hindi natin kailangan yung NFA. Kung gusto nila ipasok talaga yung kadiwa, at least yun ang main naman ng presidente na may murang ibebenta. Pwede naman through kadiwa yun. So hindi na kailangan ang NFA. Dahil tama yung sinabi nyo kasi mababa talaga yung presyo sa mga kadiwa. Padamihin na lang. Padamihin na lang yung mga kadiwa center. Yun ang i-expand natin and yun ang direction naman ng presidente para at least ma-reach yung mga ibang area. So yun na lang ang gawin kaysa yung nakita naman natin yung NFA, mas hindi na pwede magbenta sa traders, ginawa pa nila. Diba? So, mahirap talaga. And ang committed yan yung mga traders. Yung huling nangyari ngayon, yung ginawa ng natanggal na administrator. Diba yung bigas binenta sa 23 pesos lang sa traders. Tapos yung traders, nung tinanong binenta ng 6 yung bigas. Kasi walang kapangyarihan yung NFA na ibenta sa merkado. So dumiretso sila sa trader. Kaya mahirap 'yon. Mahirap 'yon. So dapat talaga is kung sana gusto nila binigay na lang sa kadiwa yan. Tama. At binenta sa consumer ng 25 pesos. Diba? Okay sa yung traders lang ang kumita. Sabi nila, mabubulok na daw engineer mabubulok na daw alam natin yung remilling naman ano lang yan, isang daan lang yan na idadaan dun sa milling ulit. Mga 3 pesos lang additional doon. So, kaya hindi nila talaga tayo mabola na mga old stocks yan. Okay, engineer, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa DWIZ as always po. Okay, maraming salamat. Ang chairman ng SINAG, si Engineer Rosendo So. Ronda Pilipinas. Teka muna, sa mga nahihirapang mag-isip ng ihahanda sa mabarating ng inyong mga all kinds of celebrations, siguradong mabubusog ang inyong loved ones sa Kumeya. Mapa-anniversary, birthday o simple merienda, tiyak na mabubusog ang pamilya sa Kumeya Bihon, Palabok at Sotanghon. Lahat po ng selebrasyon ay sasaya basta't busog ang buong pamilya. Ibig kong sabihin, Kumeya 3Q Bihon. Masarap ang bihon pagka may birthday at saka anniversary. Malapit na anniversary ng DWIZ. Yan, Kumeya 3Q Bihon. Masarap talaga. Ronda Pilipinas. Ready na? Ready na kayo? Ready na ba kayo mga ka-Bingo Plus sa ating DWIZ Bingo Plus numero panalo? Kombinasyong tama, malaki ang tama. Makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIZ. Announcer ang tamang kombinasyon ng letra at numero. DWIZ. Numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Meron kayong chance manalo ng 1,000 pesos, 500 pesos kapag tama ang 5 combinations at another 500 pesos kapag meron kayong Bingo Plus app. Simple lang manalo, kailangan lamang abangan ang 5 letter and number combinations po sa lahat ng programa ng DWIZ at i-text ang sagot sa 0960-880-6424. Yan, sa mga nanonood sa Aliw Channel 23, andyan ibabad mo yung text number na yan. Kasama ng inyong pangalan, /edad, /address, ang 5 combinations of the day. At para sa ating ikalawang combination for today, sa letrang I,
2022. Abangan mamaya sa Balitang Bayan ang ikatlong kombinasyon. Tandaan, pag bingo sa saya, plus sa panalo. Kung nakaapat ka na, pwede mo nang isend sa text number na binigay ng DWIZ announcer o kaya i-PM na sa DWIZ Facebook. Kung hindi pa, wait pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang apat na numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Ronda Pilipinas. Pilipinas! Oras! Meron pa tayong 6 na minuto bago mag-11 in the morning. Ronda Pilipinas. Para sa ating balitang babalakasan, NU Lady Bulldogs mataas ang kumpiyansa na makakapasok sa finals ng volleyball tournament. Diyan po sa may Season 86 ng UAAP. Sports News mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Fighter yung team namin. Iyan ang naging pahayag ni National University Lady Bulldogs star Bella Belen matapos ang kanilang unang laban kontra sa Far Eastern University Lady Tamaraws noong linggo kung saan natalo sila dahilan upang magkaroon ng do-or-die match ang NU at FEU sa Season 86 Volleyball Tournament ng UAAP. Ayon kay Belen, bagamat natalo sa straight sets ang NU kung saan nagkaroon sila ng 7-game winning streak, kinilala niya ang determinasyon ng FEU at sinabing naging too relaxed sila sa nasabing laro at sinabing kinakailangan nilang bumalik sa kanilang sistema at sipag para makamit ang kanilang goal sa season na ito. Kahit natalo dahil nasa number 1 seed ang NU noong elimination round, nasa kanila ang twice to beat advantage kung kaya't may isa pang pagkakataon ng kanilang koponan na makapasok sa final round. Mamaya na magaganap ang do-or-die match ng NU laban sa FEU na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum sa ganap na 4:00 ng hapon. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Luis Manzano inaming sumailalim sa operasyon para tanggalin ang cancerous na nunal niya. Alamin natin showbiz report mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, kinumpirma ni Luis Manzano na sumailalim siya sa isang operasyon para tanggalin ang cancerous na nunal sa kanyang ulo. Ayon sa aktor, alam niyang may nunal siya sa kanyang ulo pero natakot daw siya nang mapansin ng hairstylist na nag-ayos sa kanya noong tribute party kay Johnny Manahan na lumaki ang kanyang nunal. Nang sabihin daw sa kanya ng kanyang hairstylist na lumaki ang kanyang nunal, ay nabahala na siya dahil ang pagkakaalam niya raw, ang mga lumalaking nunal ay pwedeng melanoma o skin cancer. Agad umano siya nagpa-check sa belo kung saan ang sabi umano sa kanya ng derma ay mukhang okay naman pero pinayuhan siyang magpa-check pa rin sa surgeon na kanya namang ginawa. Nang tingnan umano ng surgeon ay sinabi nito na mukhang okay naman din pero para masiguro lang ay pinayuhan siyang sumailalim sa biopsy. Hindi na idinitalye pa ni Luis sa kanyang vlog ang nangyari, ngunit sa huli ay siniguro nito na cleared na siya sa cancer kung kaya't nag-celebrate umano siya. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama quote of the day. Hindi ka dapat nauubusan ng aabangan sa buhay. Dapat lagi kang may inaantay na dumating kahit hindi naman kailangan na sobrang makabuluhan. Alam nyo, pagdating sa expectation, mag-expect na lang tayo ng magaganda sa buhay natin. Oo. Kung marami tayong problema, dapat only yung expectation natin na magagandang dadating. Oo. Wag na wag kayong mag-expect ng pangit, ng hindi maganda. Lagi kayong mag-expect ng maganda kahit na pangit ang inyong sitwasyon. Lagi kayong mag-expect ng maganda. Tandaan nyo ha, kung ano yung in-expect natin, yun ang dumadating. See? So dapat ang in-expect natin, maganda palagi.
Oh, pag nakita mo yung mukha mo, sabihin mo, maganda pa rin. Maganda pa rin. Oh, gagwapo ako bukas. Gaganda at sexy ako bukas. Mag-expect pa rin kayo ng maganda. Oh, di ba? Yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tamayan na po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo, Topasyo with Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Aha. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.